lahat tonight ang ating midweek service. And nagpapasalamat kami sa inyong presensya, Panginoon, sa lugar na to, na patuloy kaming nananampalataya dahil sa inyong pagmamahal sa bawat isa. And we give this service, Lord, for your purpose and glory alone. Hallelujah. Thank you, Lord. At aawit po kami ng may panalangin sa bawat bawat kanta na aming kakantahin ay ito ay ang aming panalangin sa inyo. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise
worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life. That I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you,
We thank you, Father, not only that you fall on us, but you are in our lives right now because you are the God, the Holy Spirit, and the Spirit of God is in Jesus. So as we receive Jesus Christ in us, we've got the Holy Spirit inside of us, with us, and through us. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat at ngayong gabi ay matutunan natin kung paano natin na-encounter ang Holy Spirit at paano yung mga ginawa niya sa bawat buhay, lalong-lalo na tayo'y mananampalataya na. Amen? And of course, unang-una, kilalanin po natin siya bilang ating Panginoong sa buhay natin. When we say Lord, He is the source, He is the sustainer and defender of our life. So, we have to receive Him as our Lord and Savior and fulfill the works sa ating mga buhay. Ma-fulfill po natin, nag-manifest na po yung kanyang kapangyarihan at hanggang po na matiis natin hanggang sa kanyang pagbalik na muli ay andun po yung totoong relationship natin sa Kanya. At kaya nga po the Holy Spirit is God. Sabi niya nga po sa Isaiah 9:6. Hallelujah. Dahil siya po yung Panginoon na omnipresent, omniscient, and omnipowerful God sa ating buhay. So, now as a believer, dapat po nating i-preach yung kanyang pagmamahal because we have received His love unto us. Kaya bilang mananampalataya at sumusunod sa kanyang salita, ang buhay ko ngayon ay hindi na kagaya ng dati. So, salamat na bilang mananampalataya, sa buhay natin yung kanyang salita, lalong-lalo na kung paano niya tayo minahal. No, that He really died for all of us just for us to be set free sa ating mga kasalanan. Amen? So, ang word ko po ay galing sa Luke 4:18 na sabi niya po dito sa English, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to captives and recovering of sight to the blind, and set at liberty them that are bruised." Ibig sabihin, we've got now the Spirit of God in us, with us. Ibig sabihin, in us, nasa loob na po natin. Kaya hindi po na tayo manalangin na, "I need your touch, Lord." Or, "I've been praying for your touch, Lord." Hindi po ganon, religion po yon. Because He is already in your heart. The Spirit of God is in us already. At saan man tayo mapunta, kasama po natin siya. Kaya po, with us. And experiencing the power and what He has done in our lives, we can declare or proclaim the manifestation or share to others the manifestation of His power sa ating buhay. Kaya ganun po yung pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat dahil ipapahiram niya yung kanyang kapangyarihan bilang anak niya. So bilang anak niya, meron po tayong kapangyarihan na binigay ang Holy Spirit. Ang Panginoon natin na hindi nakikita. Kaya nga po, we have to know the Holy Trinity in function. They are one God. God the Father has done His function as
He created and put into reality every creation and creatures for man to live in. Sana na ma-enjoy natin yung buhay natin. But because man had sinned, no, na-adapt po natin yung kasalanan until in this generation na ang tao ay talagang makasalanan. But may remedyo po. Sabi nga ng Panginoon, just receive my Son and declare that He is your Lord. No, Romans 10:9 and 10. We have to confess with our mouth that Jesus is Lord in our heart, in our life, and believing that He died for us. And on the third day, He was buried, and on the third day He rose again. As you believe in that, then salvation is ours. Hallelujah. By our confession and believing with all our hearts. So nagpapasalamat ako sa word na to dahil in-anoint niya na tayo with all the trainings that we have. I believe maraming leaders dito. And all the manifestation of God's divine intervention through the power of the Holy Spirit ay na-experience. Marami na tayong mga experience or makakapag-testify tayo as a believer kung ano yung ginawa ng Holy Spirit sa ating buhay. And one I have to share, the latest I have encountered, no, na talagang nagmamanifest yung kanyang, naririnig niya talaga ang kanyang anak. When that was last Monday, birthday ng isang young people namin, si Gia, nag-decide kami na doon kami sa Eternal Garden mag Bible study and celebrating her birthday. So it come to pass, and at 5 o'clock, because 6:30 yung aming live study, talagang ang clouds ay napakadilim. Black talaga yung clouds. And lumabas ako sa bahay dahil tinitingnan ko nga malakas ang hangin. When I saw that the wind is so heavy or malakas yung hangin, sabi ko, Lord, I know you are blowing the rain to the place where it belongs. And talagang dineclare ko yon. And it's not from me, but it's the instruction of the Holy Spirit. And I just declare it and believe it, and it come to pass. So na-enjoy namin yung celebration na yon. And above all, share ako ng manifestation ng power ng Holy Spirit. As a believer, we have to exercise our faith. And of course, out of the Word of God, talang kasama dun ang salita ng Panginoon. Along with it is the Word of God that will work through every need that we are asking of. So truly, He is an ever-present God in times of our need. Amen? So that's one of His function. Hallelujah. As the Holy Spirit cannot be seen, but you can really feel His work in our lives, as of course, we are aligned to His Spirit. Hallelujah. So, anong sabi niya dito? In the Old Testament, ma-compare mo yung kanyang gawa. But today, Jesus, we know that Jesus is in heaven. Amen? We are now, sabi nga, we are now the walking. Kapangyarihan din tayo na pinahiram, and it's the power of the Holy Spirit working and His in our lives. And we are His seed. Natamnan tayo ng kanyang salita upang hindi lang ito, alam mo lang yung salita niya, kundi we have to let it function also, no? Gawin din natin para pag ginawa natin or sinunod natin ang kanyang salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay gagawa rin siya ng kanyang, ipapakita niya rin yung kanyang bilang Panginoon sa ating buhay. So kaya nga sinabi dito, the Spirit of the Lord God is in me, and He has anointed me to preach good tidings unto the meek. There are character na sa bawat isa sa atin, there are character who are meek, no?
ibig sabihin ng meek is silent ka lang, pero deep inside, you've got the power. When you say the word, it will come to pass. Mag-work yung salita ng Panginoon. And sabi niya pa dito, He has sent me to bind up the brokenhearted. We are now having so much word in us, not just like couples that are broken, or relationship as a father and daughter, or a mother or daughter relationship that had been broken. There is always a solution to it. And one experience I have is when I was in Abu Dhabi, nag-coach ako ng isang couple, or married siya, na kinabig niya akong nanay niya ako, and I shared what is the relationship of a true husband and wife. So nasa maling position, but because of the word of God, amen, na i-share sa kanya yung gospel, 'di ba? Ang gospel is as we share it, it will make, or it will matauhan, or mapaliwanagan yung tamang gawain, na hindi na malulong sa relationship na hindi tama. Amen. And praise be to God, and now she is one of our partner in the ministry. Hallelujah. So, salamat sa mga experience na ganon. There are times also na yung kanya kasi, siyempre married sila. The husband has also relationship with others, yung mga ganon. And it come to pass na talagang until such na hindi ka kumalag sa kasalanan, then God will not intervene in our problems. Amen. Hindi siya magpapakita ng kanyang kapangyarihan bilang banal na spirito sa buhay natin. Because we should have already, di ba, kung may seed ka na, talagang yung conviction of doing the right and wrong sa buhay natin, nandun yung conviction ng Holy Spirit sa buhay natin. So, he also, sabi niya dito, like Jesus, you can say with the same audacity of faith, the Spirit of the Lord, God is in me. You can declare that the Spirit of God is in me. And it's where the power of the Holy Spirit will also work in us. Hallelujah. And it is by our faith. Amen. So, thanks God na sabi niya nga, there is no more condemnation or judgment sa ating, kung tayo'y nagsishare ng gospel, or maging solution tayo sa bawat problema ng ating mga taong nangangailangan talaga sa atin. And we are the ones now na ipinadala ng Panginoon. And thank you for this church, this ministry who taught us in the right way. Amen. And as you do it, sabi nga, you are anointed to preach to the broken hearts, bring solution to the hurting and to the dying in the world, those without hope, those people who alienated from the life of God. Ibig sabihin, naging, o backslide na sila, naging alien na sila sa truth. Amen? So they cannot anymore worship the Lord. Hallelujah. So in this, we should be an ambassador of God, sent to the world to preach with the message of His love. Yun naman ang ginagawa natin doon. Kaya makapasalamat, no? Nakakabigay talaga tayo ng totoong pasalamat sa Kanya, because we are doing it already. We put it to life, yung Kanyang buhay, or ang Kanyang gustong mangyari sa buhay natin. So, what we need isn't attached, sabi niya nga dito, sa Colossians 1:27, na sabi niya,
to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Kaya nga, when we greet somebody, Merry Christmas, it's the glory of God, no? It's Christ in her, which is the hope of glory. Amen. Talagang in every time that we are in chaos, there is always a solution. Hindi lang yung touch, or hindi lang yung we are praying for it, but it's really a connection. Talagang kakausapin mo yung tao, di ba? Hindi natin yun kaya. But it's the Holy Spirit working in us that we can counsel people for them to be solutioned or makukuha yung mga kabigatan nila. Amen? Kasi bilang isang mananampalataya at anak ng Diyos, kung sa family nga natin, we burden with them of what they are experiencing or they are in that trials or problems, talagang ikaw na may alam na makiburden ka, and hindi lang makiburden or hindi ka lang, mag-pray tayo na i-touch ka ni Lord or yung ipanalangin ko ikaw para i-touch ka ni Lord. No, we have to really encounter the problem and rebuke the problem and coach that person for him to be alienated in every trials and problems that she is or he is encountering. Kaya nga sabi niya, Christ is in you and Christ is everything. Amen. You have the fullness of the Spirit. If God has this, if the Holy Spirit is God, amen. So the Spirit of God is in you, then the power of the Holy Spirit will be experienced by us. Through our faith and our action, then the power of the Holy Spirit will manifest to every situations that we are encountering. Hallelujah. So, sabi niya nga dito, do not ask for a touch. The Holy Spirit wasn't sent to be beside you and touch you from time to time. Rather, He lives in you forever. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Pastor Jonah. Supposed to be Pastor Joseph will be following Pastor Jonah, but because of the traffic situation of the people of Coronadal, we always put the blame to the traffic light. But we know if we are advanced, then of course everything would be possible. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tonight, as a continuation of this topic about Holy Spirit, God with us, for us, and in us. First and foremost, I would like to thank God for allowing me to understand the Holy Spirit. Because some of our people, especially those who don't believe in the Holy Spirit, they don't have that opportunity to discover who God is. And that is why tonight, we are going to know more about this Holy Spirit. Kasi kung titingnan natin, this is the essence of this Christmas celebration. Siya yung sentro supposed to be. Not the baby in the manger, not the Mary who received or who conceived and give birth. Yes, we understand every one of us came from religion. And we are taught of that. Even when mga bata pa tayo, sa mga parents natin,
we cannot blame our past because we are just a result of a wrong knowledge, should I say, a wrong information. But because, that's why we are called blessed. Not because we have cars, not because we have a beautiful house. We are blessed because God allow us to know who He is in our lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pastor Joseph would just follow after my message, no? So, God with us. Kasama natin ang Panginoon. And, andyan na siya sa atin. Imagine, a baby in a manger. Kasama mo na ngayon. Alam nyo, ang sabi ni Pastora, you need to establish that standard sa iyong pananampalataya. If you could not tell from the birth unto the death and after the resurrection of who Jesus is, then masasabi mong your Christian life is not fulfilled. And it's a personal duty and responsibility of a believer to know who Jesus is. Because in the very first place, this is our vision in this ministry. After knowing, we are going to experience. And with that experience, we share the suffering that he had. So tonight, Isaiah 9 verse 6. Ito po yung verse na always maririnig natin tuwing December. For unto us a child is born, unto us a son is given. Please take note that there is a big difference between a son and a child. Jesus is the son. Is the child, rather. Christ is the son. And that is why, and the government will be upon his shoulder. Ang pamamahala, supposed to be, ay nasa kanyang balikat. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. These are the function given to the authority ng Diyos. And remember, pag andyan na ang Panginoon sa atin, we can be a wonderful counselor also. Did you remember the promise of Jesus to His disciple? Sabi ni Jesus, paraphrasing, mas sobra pa ang kaya niyong gawin kaysa sa nagawa ko. Jesus is not the promise. The Holy Spirit is the promise. Palakpakan po natin ang Panginoon. And that is why, brothers and sisters in the Lord, Christmas is more than a tradition or a holiday. Christmas is the moment when God stepped into human history. Noon po, wala pa ang Panginoon. Because of this Christmas, ito yung nakisali ang Diyos sa istorya ng sangkatauhan. Imagine your life na wala pa sa Panginoon noon. And imagine your life nung nakisali ang Panginoon sa buhay mo. Alam nyo ba ang umpisa? Alam nyo ba ang umpisa? You started it with rejection and refusal. For someone who offered you, pwede ba tayong mag-Bible study sa bahay ninyo? Pwede ba kitang maimbita sa fellowship namin? Pwede bang manalangin ako sa iyo? And the common answer for people is that, next time lang. And the second answer common is that, darating din ang panahon.
Right? And we started a life like that before. And that is why, looking into our lives right now, again, not perfect. But it doesn't mean that we are not blessed. Pakisabi sa katabi mo, blessed ka. Palakpakan natin ang Panginoon. So the baby, isinilang sa Bethlehem, was not just a child. He was God Himself coming to save us. Remember, before God will dwell in you, He must save you first. You cannot drive a car without holding yung manobela. In other words, God cannot intervene into your life unless He has hold on you. Will you allow God to hold you? Of course, the evidence would display yung buhay natin nagbago dahil pinahawakan natin sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. God cannot save you if He is not in you and with you. Kaya tingnan natin yung mga kinakasama natin. Kung sa panahon ba ng pangangailangan ay andyan pa rin sila, or iniiwan tayo, yung sinakasabihan natin, iniiwan tayo sa ere. But God never leave us. Because of His unconditional love. Alam nyo ba, gusto ko i-share sa inyo, bago ko ipagpatuloy yung aking mensahe. Alam nyo ba ang Panginoon is a God of wisdom? Gusto niyang siguraduhin na talagang makakasunod ka sa mga utos niya. Gusto niyang siguraduhin na talagang masave ka hanggang sa pagdating niya. Kaya ang ginawa niya, tinirhan ka niya. Amen? Imagine, of all those billions of people around the world, isa ka sa tinirhan ng Panginoon. Hallelujah. So Jesus is God's gift to the world. Regalo. We are tomorrow, most of the Department of Education, the schools under the Department of Education will be doing as part of the Christmas party that they are celebrating. They will be having that exchange gift. At alam nyo ba sa exchange gift, yung iba hindi lahat masaya? Right? Did you experience that before? Yung excited ka kasi bumili ka, mayroon kayong mga contribution, mayroon kayong tawag niyan, yung amount na supposed to be na ilalagay sa inyong regalo, and din natanggap mo, parang kulang ito. Pakisabi sa katabi mo, ang Panginoon ay hindi kulang. Ang Panginoon ay sobra-sobra. Amen? So in John 3:16, titingnan natin mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish. Praise God. Apelido ko, sabi ni Pastor Alfredo. But have everlasting life. You know what? The wisdom behind Salvacion Perez is that there is salvation and we should not perish. Right? Palakpakan natin ang Panginoon. So God did not send an angel. God did not send a message. God sent His Son. Sabi nga, gusto ng Panginoon ipaalam sa iyo na totoo siya at personal siya sa kanyang pagpunta sa iyo. Pwede namang tawagan. Oh, 'di ba? May mga ganong appointment, right? But if you are going to do it personally, meaning to say your intention is very pure. The intention of God for saving the world is very pure. Palakpakan natin ang Panginoon.
So Jesus came to forgive our sins and restore our relationship with God. Alam nyo, sabi ko nga kanina, talagang ang pagmamahal ng Panginoon, kung naiintindihan mo lang, sobra-sobra. Na-save ka na nga, gusto niya pang tirhan ka. Dahil alam niya na pag hindi wala siya sa buhay ng bawat isa, babalik at babalik tayo sa kasalanan. Nakita niyo na ba ang wisdom ng Panginoon? Nakita niyo ba ang kanyang intensyon? Gaano kaimportante ang banal na Espiritu at ano ang kanyang kahalagahan sa buhay mo para, alam niyo, gusto niya lang siguraduhin talaga. Kaya nga, the Holy Spirit is the deposit guarantee. Garantiya. Naiintindihan ba natin? Palakpakan natin ang Panginoon. That's why if we heard or we speak about this Christmas, we focus on Holy Spirit. At ang kagandahan pa nito, kahit wala ka ng regalo, pero alam mo, ang totoong regalo ay andyan na sa'yo. Palakpakan natin ang Panginoon. And that is why, nagkulang man ang regalo mo, pero ang regalo ng Panginoon ay talagang buong buo. Hallelujah! Kaya nga nagbibigay tayo dahil ang totoong regalo andyan sa atin. Wala sa mundo. Kahit ilang malalaking boxes pa. By the way, I would like to congratulate LJ. Andiyan saan si LJ? Palakpakan natin ang Panginoon. LJ will be participating in the regional press conference. RSPC. You see, paano ang Panginoon nagdi-display ng glory? It's all because of the Holy Spirit in us. Palakpakan natin ang Panginoon. So, we are no longer separated from God. As a matter of fact, we are invited into His family. Pag ikaw ay makakatanggap ng imbitasyon sa isang kasal, ay talagang nagpe-prepare ka? Ang unang tanong, saan ang venue? Pangalawang tanong, anong oras? Pangatlong tanong, ano ang motive? Alam niyo ba ang pang-apat na tanong? Hahanap pa ako ng pambili ng regalo. But knowing that the true gift is now in us, the best gift that we can receive is that allowing this couple with your presence under the presence of God also. Kaya nga, nag-iiba yung sitwasyon pag andyan yung mga anak ng Panginoon. Ang dating natin parang mga kontrabida tayo. But we are not sa pelikula. Dahil ang totoo naman talagang mga bida ay ang mga anak ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So we are called family of Christ. Imagine, paano mo matawag na pamilya tayo? Paano mo ma-identify? Later on, we are going to have our reunion, right? Nandun yung mga paryente natin, mga pinsan natin sa ibang lugar, magtitipon-tipon tayo. So, example, the Villegas clan, andun sila sa Pulumulok ba, Pastor Jen? Pulumulok. And some of the family. Paano natin ma-identify? It's because of our apelyido. Nagiging pamilya lang tayo pag si Kristo ay andyan na sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Are you blessed tonight? So the common in us is the Holy Spirit. Imagine, pag mayroong isang taong nagbigay ng regalo sa iyo ngayong Pasko, tatanggapin mo ba? Of course. You must receive it dahil alam mo, magbibigay ng benepisyo sa iyo. A gift unopened has no value to the receiver. In the same way, Jesus is God's gift.
But salvation begins when we personally receive Him by faith. No matter how you confess with your mouth but you don't believe in your heart, there's no salvation. That's why, pag tayo ay nagpapatanggap, talagang pinapaintindi natin sa mga tao bago natin ipinapagawa sa kanila. Because we desire that those people who confess should confess with their heart, not just with their mouth. And that is faith. Amen? That is faith. Receive the unseen God, hindi mo nakikita, but you receive Him. And after receiving Him, you are going to experience Him. Palakpakan natin ang Panginoon. So the Holy Spirit is God's presence in believers. After reading this, I corrected myself. Because I always say, Lord, it is your presence that we need. Allow us, Lord, to be in your presence. Knowing that the presence of God is the Holy Spirit, then why call Holy Spirit instead of praying? Knowing that the Holy Spirit is now in you, the presence of God is now in you. Amen. Are we blessed tonight? In 1 Corinthians 6:19, sabi ng salita, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Recently, I would like to share this, a simple conversation, a simple material things. Did you remember when we were having our Christmas party? We are talking, no? We all know. Sabi nga ni Sister Sally, parang kami na ni Pastor Aying yung mag-asawa. Kasi from time to time, we are calling each other. Kasi unlimited yung smart namin na registered. Sabi niya, ang ganda ng shoes mo. Sabi ko, mura lang yan. Pag sabi niya, mura lang yan, sabi ko, mura lang ito. Sabi niya, bigay mo sa akin. You know what? Sabi ko sa kanya, ibibigay ko ito sa iyo basta't gagamitin mo. And alam niyo ba ang sagot ni Pastor Aying? Once na ibinigay mo na yan sa akin, wala ka nang pakialam dyan. Gagamitin ko man yan o hindi. Right? But the essence of this gift tonight is we must use it. On the other hand, whatever you gave, it is not yours anymore. The same as with our lives. Nung binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, hindi na ito atin. Kaya nga, kailangan niyang magmay-ari. Paano kanya pagmamay-ari yan? Tirhan kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Malalaman mo na ikaw ay pagmamay-ari ng Panginoon pag meron kang banal na Espiritu. Malalaman mo ang taong merong banal na Espiritu at pagmamay-ari ng Panginoon sa kanyang bunga. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you blessed tonight? So when we believe in Christ, the Holy Spirit comes to live within us. Ang unang gagawin ng banal na Espiritu ay tirhan tayo. Kaya nga, ang unang babaguhin niya, ikaw. Bago yung ibang tao. At yung pagbabago mo, gagamitin para yung ibang tao din ay magbago. Sa pamamagitan ng iyong pagpapatunay na totoo ang Diyos. Sino ba naman ang hindi maniwala sa mga taong nakakakilala sa iyo kung ano ka kabuti-buti noon? At ngayon, mas bumuti-buti ka na. Ang pagbabago, ang siyang susi para sa ibang tao na pag nakita nila yung pagbabago natin, masasabi nilang, buhay nga
at totoo ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So the Holy Spirit is God living in us. Ano ba ang kanyang ginagawa? He is our guide and our helper. Our source of strength. Alam nyo, lately, pagpatapos na kasi yung taon, yung pondo kailangang ubusin. Kasi pag hindi naubos yan, it would reflect your performance. And later on, pag hihingi ka ng pondo, liliitan na yung babawasan yung pondo mo. So ngayon, we are, kumbaga paubos talaga, uubusin talaga. And you know what? It calls for a stress. Kahit leave ka, tatawagan ka kasi kailangan yung perma mo. But what I'm praising God is that despite of all those, you have still the strength. I would like to share this testimony. Not all. Kaya nga, pinili ng Panginoon. Nagpapili sa Panginoon. We have our secular job. We have also our ministry. It's a very big question mark for our colleagues in our secular job. Ang unang tanong, paano nyo nagagawa yan? Alam nyo ba, doon papasok yung opportunity ng pagpapakilala sa banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Panginoon. So think of a mobile phone. I believe, siguro mayroong mga bagong cellphone ngayon kasi December. Ang sabi ng iba, kailangan ko rin bigyan ng yung sarili ko. I-treat ko rin yung sarili ko. Right? Without a battery, it looks fine but cannot function. Remember, the Holy Spirit is like the power within us. Without Him, we struggle in our Christian life. Kaya pag naghihirap tayo, sabihin sa katabi mo, huwag ka nang magtanong. Ibig sabihin, wala ang banal na Espiritu. Pero despite of all those situation, magtatapos ang 2025 para sa atin BCF, matagumpay tayong lahat. Amen! Because we have our source of strength. Emmanuel! Alam niyo na, dagdagan yung prayer ko. When I say, bless Pastor Romani, Pastor Orfedo, John Jollibee, Tibo, and nadagdagan, sabi ko, Emmanuel. And I was reminded also, you know what? Yung mga pangalan pala natin, nare-remind tayo, right? Huwag nyo na itanong anong ibig sabihin ng pangalan ko. Importante ang apelyido ko, Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So those, testimony, ganun po, mahirap para sa kasamahan namin sa Department of Education yung aming gawain, na kung saan meron kaming mga ginagawa secular job at the same time, nagsiserve kami sa Panginoon. It seems impossible to them. But right now, even right now tonight, before I stood here, sabi ko, Lord, this is always my prayer. Luke 4:18 and 19. Kahit saan ako pupunta, ano man ang ginagawa ko, I believe that the Spirit of the Lord is upon me. You have anointed me, Lord, to preach the good news tonight. And that good news is really being served tonight. Amen? Glory to God. Another thing, Christmas reminds us to live a changed life. Pag nakarinig tayo ng salitang Christmas, dapat darating sa mga bawat isipan natin na ito ay katawagan para sa lahat na magbago. Hindi lang magbago ng damit. Higit sa lahat, ang ating mga ugali. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, kumusta yung ugali natin? Yung pagbabago ng buhay natin ay
ay isa sa mga resulta ng pagtira ng banal na Espiritu sa buhay natin. And that is why, in Ephesians 4:30, sabi ng salita, and do not grieve the Holy Spirit of God. Ano ba sa Tagalog yung grieve? Tulungan niyo ako. Tampururot? O wag niyong lagyan ng harang. Ganun na lang. By whom you were sealed for the day of redemption. Pag tayo po ay nagkakamali, pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, nahihinto ang paggalaw ng banal na Espiritu sa buhay natin. Pero, andun yung kanyang gawa na tayo ay nire-remind. You are about to do, but nandun yung kulba my heart, kurog my feet. It's all because God is now living in us. Design tayo na gumawa ng mabuti. Kaya't pag nakakagawa tayo ng masama, hindi naaayon sa katawan natin, nag-iiba yung reaksyon ng katawan natin. Amen? Because the Holy Spirit lives in us, the way we live matters. Sinasabi natin, andyan na yung banal na Espiritu natin, sa atin, pero sa bunganga natin, hindi banal ang lumalabas. Right? And that is why Christmas is not only about celebrating Christ's birth. It is about reflecting Christ's character. Bibigyan ko po ito ng linaw. I happen to read in one of the messages in the YouTube and even in the Facebook. Sabi doon, ano ba ang ibig sabihin ng character? Yung character daw, ito yung ginagawa mo kung ikaw lang mag-isa. And yung attitude is the result of your character. Attitude, yun ang ipinapakita mo pag andyan ka na sa maraming tao. Amen? Did you get the message tonight? And that is why it is impossible to decorate our home with many Christmas lights. Different colors. So many lights. Huh? But have darkness in our hearts, anger, unforgiveness, or pride. True Christmas happens when Christ rules not only our season but our lives. Ito yung highlight. Hindi doon sa kanta. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Naghahari na ang Panginoon sa buhay ng bawat isa dahil sa Pasko. And when God rules, it's not your rules anymore. Yung kanyang rule ang masusunod. Amen? Alam nyo ba, yung banal na Espiritu ang pinakamasunod sa lahat. Kaya nga, gusto ng Panginoon na andyan sa sayo. Dahil pag andyan ang banal na Espiritu, bilang natural na tao, mahirap sumunod. Pero dahil sa banal na Espiritu, nasusunod natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, magsimba ka. Sabi ng sarili mo, mahirap. Pero dahil sa banal na Espiritu na andyan sa iyo, tutulong siya para makapagsimba ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So the Holy Spirit helps us daily. Tinutulungan niya tayo araw-araw. Are you aware of that? Di ba? Pag meron kang pasensya, parang nararamdaman mo na andyan yung banal na Espiritu sa iyo. Pag meron kang mga pagmamahal, meron kang nagpapatawad ka sa ibang tao, parang masasabi mo, parang andyan na yung banal na Espiritu sa akin. Sabi nga ni Pastora Jonah kanina,
pag andyan na yung banal na Espiritu sa iyo, hindi mo na pinapalaki yung problema. Hinahanapan mo ng solusyon ang problema. Amen? Hallelujah! Praise God! So in Romans 8:26, likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Tanongin yung katabi mo, ano bang weaknesses mo? For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Alam niyo po, every time na binabasa ko ito, parang sinasabi ko sa sarili ko, talagang gusto ng Panginoon na siya na lang ang gumalaw sa buhay mo. Right? Alam niyo ba, pag mahal ka ng isang tao, ayaw niya maghirap ka. Parang gusto niyang isubo sa iyo lahat. Ganon ang tungkulin ng banal na Espiritu na andyan sa iyo ngayon. Ayaw ng Panginoon na mahiwalay ka. Hindi ba natin naiintindihan na pagmamahal yun? Na pagmamahal ang kanyang ginagawa? Na ang kanyang pagtira sa atin ay pagmamahal? Na ayaw niyang gumawa tayo ng kasalanan dahil mahal niya tayo? Dahil pag nakagawa tayo ng kasalanan, mahihiwalay tayo sa Kanya. And at the same time, alam niyo ba? Yung plano sana ng Panginoon, ganito na ang daan mo, straight na. Dahil sa nag-decide ka na lumiko, hahanap na naman siya ng daan para makabalik ka doon sa straight na line ngayon. Hindi ba pagmamahal yon? Palakpakan natin ang Panginoon. So the Holy Spirit comfort us in difficult times. Are we having difficult times right now? Of course, we are not exempted. Dahil kasabi nga, pag andito tayo sa mundo ng problema, mamuhay tayo kasama ang problema. Pero ang sabi ng Panginoon, mamuhay ka rin na kasama mo ako. Dahil pag kasama mo ako, ang banal na Espiritu na andyan sa iyo, lahat ng problema ay kayang lampasan. Amen! So Holy Spirit will help us remind about His promises. Kaya kung gusto mong gumalaw yung banal na Espiritu sa buhay mo, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Dahil sa iyong pagbabasa, doon mo malalaman ang kanyang mga promisa. Na pag ikaw ay mayroong sakit, mayroong kalakip na reseta, na bersikulo, na iyong paniwalaan at iyong makukuha. Amen? Are you blessed tonight? So guide us in decisions. Mahirap mag-decide. Alam nyo, especially in the crucial part sa mga buhay natin, may mga desisyon tayo na mabigat, parang nahihirapan tayo. The Holy Spirit will help us. Lately, pupunta sana kami ng Pigkawayan. Kasi yung tatay ng best friend ko during college days, namatay. And parang yung tatay na yun medyo close din sa akin. So after the service doon sa Green Life, nagpaalam kami kay pastora na pupunta. And habang andun na kami sa Ampatuan Municipality, umilaw yung battery sign doon sa dashboard ko. Sabi ko, bakit umilaw ito? Tumawag ako sa mekaniko. Sabi ko, bakit umilaw? Ibig sabihin, may diferensya yung alternator mo. So ngayon, tinanong ko, makakarating ba ito? Ang sagot, manalangin ka na makarating ka ng Cotabato. And rightly, the Holy Spirit told me, go back to Coronadal. So, I U-turned, and from Municipality of Ampatuan, maraming mga municipality pa, mga Muslim natin na mga mga kaibigan natin na mga Muslim. So, alam nyo ba, si Sister Sally, nakaupo siya sa upuan pero parang hindi nakadapat yung kanyang puwit. While going back to Coronadal, so, siyempre, ganun pala yun, no? Yung isang purpose para pag may mga sitwasyon na ganun, ay ituton ka ng Holy Spirit na manalangin. Parang walang kibo si Sister Sally. Nanalangin siya, tapos ako, jokingly, nakasmile sa kanya. Because in me, I believe
that the Holy Spirit told me, go back to Coronadal. And indeed, I followed what the Holy Spirit told me, and nakarating pa kami ng bahay. Hanggang sa kinabukasan, napaandar ko pa yung sasakyan. Kasi ang direction nun, pag patuloy siyang ginagamit, hindi na nag-charge yung alternator, malulubat yung battery. So ang dadaanan namin doon, yung shortcut na yun ang salvage area noong panahon na papunta kami ng Pigkawayan. Kasi hindi na kami papasok ng Cotabato City, doon kami liliko sa right. It's a good decision. Thank God for the Holy Spirit. Hallelujah! Of course, ang banal na Espiritu ay magre-remind din sa atin na tayo ay belong na sa Panginoon. Kanina, the other day, kumain kami. Anyway, you all know the story of us. Nung time na nagtumbling-tumbling din ako, kumain kami doon sa isang restaurant. Andun yung isang tao, sabi sa akin, Sir! Saludo siya, pero naka-helmet siya. Sabi ko, sino ito? Kumain kami dalawa. Yun pala ang dating purok president sa isang area dito sa Baridos. Yun ang kasamahan ko ng inuman. Yun ang nagsabi sa akin na, Pastor, in the midst of drinking session, tinawag kang pastor. Pero alam nyo ba yung conviction sa akin? Kahit si Sister Sally, sabi niya, parang na ano daw siya na makinig ng ganun. And later, praise God. Kasi nga, sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nadapa, huwag kang gumapang. Tumayo ka dahil tutulungan kita. Hallelujah! God does not always remove the storm, but He always enters the storm with us. Dito na yun papasok, I will not leave you nor forsake you. As long as you are with me, the promise is for us, right? We can do all things through Christ. With God, nothing is impossible. Right? Will you believe in that? Say amen if you believe. So a child walking in the dark holds tightly to the hand of a parent. The same also with the Holy Spirit is like that hand, guiding, protecting, and assuring us that we are not alone. Did you remember the story of the footprints in the sand? Naalala niyo ba yung footprints in the sand? Yung tao na yun, tayo yun eh. Palagi tayong nagrereklamo. Saan ang Panginoon? Bakit ang ano ko lang, ang footprints ko lang nakikita ko? And God answered to that person, sabi niya, hindi mo pa ayan, pa ako yan. Dahil caring-carry kita, dahil ayaw kong mawala ka. Amen? Most of us would always say, kapit lang sa Panginoon. And sasabihin ko rin, hayaan mo ang Panginoon ang humawak sa iyo. Dahil pag ikaw ang nakahawak sa Diyos, pwede ka pang bibitaw. Pero pag ang Panginoon ang nakahawak sa iyo, walang bitawan na mangyayari. Amen? Hallelujah! Are you blessed tonight? So it is not about holding to God, but allowing Him to hold us until the end. I am reading the book way back when I was 4 years in this ministry. The heart of worship. The heart of worship. Right? Do you know the heart of worship? Saan nakasentro yung worship? Because most of us are being told to never give up. Never give up. But when we speak about worship, you know what's the heart of worship? The heart of worship is surrender. Pag ikaw ang gumagawa, hindi makakagalaw ang Panginoon. When you try to stop what you are doing and call upon God and allow Him to do His thing, din doon gagalaw ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So Christmas is the celebration of this powerful truth.
A baby in a manger, grown. But don't you know the important highlight of the Christmas? Natanong ko rin ito eh. Saan ba nag-umpisa ito? It started from the answer of Mary. Be it done unto me according to your word. The word had been delivered tonight, brothers and sisters. Hopefully, we are like Mary, that whatever the instruction of God, whatever the promise of God, mangyayari sa buhay natin. Dahil si Maria nagsalita lamang, mangyari nawa sa akin, Panginoon, ang iyong sinabi. At siya nga ay nagdalang tao. Pag sinabi natin ngayong gabi, mangyari nawa sa akin, Panginoon, ang iyong salita, din tayong lahat ay magbabago. Tumawag tayo sa Panginoon at tayo kanyang sasagutin. At ipapakita niya sa atin ang mga bagay na hindi pa natin nakita noon. And that is why, a question tonight na kailangan nating sagutin. Are we serious to God? Because God is serious to us. Level up our desire. Allow us to reach others also. Because we are all saved to save. We are all blessed to bless. We receive the Holy Spirit that should be and must be shared to others also. Christmas is worth celebrated if Christ is in the members of our family. If Christ reign in the lives of Coronadaleños. If people will be reminded to call upon God, repent, accept Jesus as their own personal Lord and Savior with a confession and believe in their heart, then the Holy Spirit will come. And for sure, change would be upon all of us. The Holy Spirit, God with us, in us, through us, and for us. Palakpakan po natin ang Panginoon. So to continue the testimony of Pastor Joseph tonight on how the Holy Spirit moves also. Are you blessed tonight? Are you blessed with this package tonight? Alam niyo po, ang Panginoon, pag tayo ay nagpapalakpak, tayo ay nabibless, gusto ng Panginoon na maging masaya tayo dahil meron siyang sorpresa sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! So, ang kahalagahan po ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayon ay pinapasalamatan natin na tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu patungo sa katotohanan sa gitna ng matinding panlilinlang sa atin sa kapanahonang ito. Ang tanong po, bakit traffic ngayon sa Coronadal? Ito ay sa kadahilanang kaliwat kanan ang Christmas party. So ang bida ng Christmas party ngayon is si Santa Claus, si Christmas gifts, Christmas lights, Christmas tree. Saan na po napunta si Jesus? So nawala na. Yun po ang matinding kasinungalingan sa panahong ito. Ang katotohanan po ay narinig natin sa pamamagitan ng mensahe at testimony ng ating mga kasamaang pastor. Ngayon po iniimbitahan tayo ng banal na Espiritu na tayo rin po ay mag-witness kung paano po inilarawan ni Jesus Christ ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa Acts 1:8 na kapag tinanggap daw natin siya, tayo rin ay magiging witness sa kapangyarihan niya sa mga taong nakapalibot sa atin. Ako nga po ay nagpapatuturin na totoong gabay po ang banal na Espiritu. Na-experience ko po sa buhay ko kung paano rin po ako ginabayan ng banal na Espiritu. Hindi po madali na maging isang employed
sa dalawang trabaho, at the same time businessman, at the same time witness ni Jesus. Mahirap pong pagsabayin at the same time. Pero sa pamamagitan po ng gabay ng banal na Espiritu, wala pa po tayong tulog simula nung Martes, pero sa pamamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu, hindi po tayo natutumba. Sa trabaho ko po na experience ko, kinakailangan po sa pagiging IT ang mataas na antas ng kasanayan at focus sa trabaho. Yun po na-apply natin ang panalangin at ang gabay ng banal na Espiritu na binibigyan tayo ng kahinahunan. Yung mapapanatili po natin ang pagiging mahinahon despite na maka-encounter tayo ng mga troubles. No, kagaya lang yung experience ko kagabi na gi-renovate natin yung opisina po ng PLDT sa taas ng KCC. So marami po yung mga wirings doon na hindi natin kilala, parang spaghetti po sila. Pero sa pamamagitan ng panalangin, nasusolve po natin yung mga problema. Hindi lamang po sa trabaho na apply ang Holy Spirit. Ganon din po sa pamamahala natin at pagpapatakbo ng ating mga kanya-kanyang pamilya. Ganon din sa personal nating mga buhay. Pag tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu sa mga simpleng desisyon natin sa bawat araw, sa kung paano po tayo mag-respond sa mga hamon na kinakaharap natin sa buhay, doon po napapatunayan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Paano na lang po kung wala na po tayong oras para sa ating mga sarili? Kung wala po ang gabay ng banal na Espiritu, maaaring humantong po ito sa kapabayaan natin sa ating mga kalusugan. Pero sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tinuturuan po tayo na magkaroon ng self-control. Tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu na pahalagahan ng ating kalusugan, kung kailan tayo hihinto sa pagkain ng lechon, kung kailan po tayo mag-practice ng healthy diet, at kung kailan po tayo mag-exercise. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu po ay tinuturuan tayo ng ating mga priority sa buhay. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naging tapat tayong lingkod ng Panginoong Hesukristo. Sa mga oras pong ito, ay Christmas party na namin sa PFM. Pero dahil meron po tayong kapanawagan, bilang isang tao, mas pipiliin natin sigurong dumalo sa Christmas party kasi nandun yung bonus. Pero sa pamamagitan uli ng patnubay, ang banal na Espiritu, meron po tayong garantiya na anuman ang mangyari, nasa atin na po yung blesser, hindi lang yung blessing. Ang mahal na Panginoon po sa katauhan ng banal na Espiritu, siya na po yung blesser. At kung nasa atin po yung blesser, to follow na lang yung blessing. Sa mundong ito, pinapaniwalaan po na hindi mo daw i-chase yung blessing. Huwag mo daw habulin yung blessing, i-attract mo daw. Kaya ganun na lang po yung tuwa natin sa araw-araw. May joy po tayo palagi. Confident tayo araw-araw. Kasi yung blessing, hindi lang natin ina-attract, nasa atin na. At sa pamamagitan ng Holy Spirit, tayo na rin yung blesser sa mga taong kinoconnect ni Lord sa atin. Comfort. Isa po sa mga word na narinig natin mula kay Pastor Raymond kanina is comfort. Na-experience din po namin sa pamilya namin habang kami po ay nag-aaral at nagtitraining bilang mga tapat na mananampalataya. Katatapos lang po ng kasal namin, binaril po yung pamangkin ko, carnapping incidents. So natural po sa ating mga tao ang magluksa at magdalamhati. Pero sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na gumagabay sa church na ito, nagkaroon po kami ng comfort, nakaramdam po kami ng comfort sa family namin at na-restore yung relationship namin sa isa't isa dahil po sa move ng Holy Spirit. At bilang ebidensya ng presensya ng banal na Espiritu sa buhay natin, sa buhay ninyo, at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, bilang ebidensya,
Kasi madaling paniwalaan si Santa Claus kahit hindi natin siya nakikita. Pero maraming taong ayaw maniwala sa Holy Spirit kasi hindi rin siya nakikita. Si Santa Claus kasi may dalang regalo. Yung Holy Spirit, hindi nila ma-appreciate dahil hindi mo talaga ma-appreciate ang Holy Spirit kung wala kang pananampalataya. Ang ebidensya po ng banal na Espiritu sa buhay natin is nagagawa po natin yung mga bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya na hindi naman natin nagagawa dati. Ang ebidensya po ng banal na Espiritu sa buhay natin is ang pagbabago. Lahat po tayo ngayon ay tinawag ng Panginoon na magpatotoo sa karakter ng Holy Spirit gamit ang kanya-kanya nating buhay na binago ng ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas at Panginoon. Glory to God. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. You know what? I am reminded tonight because supposed to be, yung gabing ito, ganun, ang aming Christmas party, supposed to be ng mga teachers is tonight also. So, I told the assign, sabi ko, anong oras ba yung Christmas party? Sabi nila 5 to 8. Sabi ko, sige, I have my priority. Kumbaga pahahabol na lang ako. So, they adjusted it tomorrow evening. God is testing our choice. And the Holy Spirit will lead us in every decision that we have. Tonight, God is calling us again to decide. So tayo po ay tumayo. God needs your decision tonight. Sabi nga ng iba, napakahirap iwanan, labasan ang bisyo. Alam niyo po, hindi po mahirap lumabas kung alam mo kung saan ka pumasok. Every day, life is a matter of decision. So tonight, God is calling us to decide. Kung tayo man po ay andyan pa sa kasalanan, nadapa, kagaya ko noon, it's not too late. And it's never too late. Because that unconditional love right now is waiting for all of us. Open po ang langit at ang kamay ng Panginoon para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi nga ng salita, if you confess with your mouth, believe in your heart that Jesus is Lord, then you will be saved. Ang salvation ang pinakamahalagang regalo na ibinigay ng Panginoon sa ating lahat. At the time we confess, believe in our heart, that's the time also the Holy Spirit will come upon us. So let's close our eyes. Taas po natin ang ating dalawang kamay kasama ang ating pananampalataya, ang ating mga puso. Kung tayo man po ay mayroong mga problema, kabigatan, mayroong mga dinadaanang mabigat sa buhay natin, isuko po natin sa Panginoon. Hayaan po natin ang Panginoon na gumalaw. Sabi ko nga kanina, surrender to God so that God can move sa mga buhay natin. Ako po ay manalangin, maikling panalangin. Ang atin pong gagawin ay sundan ito para sa ating salvation. At pagkatapos nito, ang Panginoon ang siyang mangungusap sa atin. Ako po ay nag-umpisa sa isang simpleng pagtanggap. At ngayon po, para sa kanyang glory and purpose, ang buhay ay nagbago. Sa lahat po na gustong magbago, tanggapin po natin si Jesus sa ating buhay. At hayaan natin ang banal na Espiritu na manirahan sa puso natin, sa buhay natin, para ang pagbabago ay maranasan din natin. Tayo po ay sumunod sa aking maikling panalangin. Ama naming nandyan sa langit, makapangyarihan sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ibinigay mong pagkakataon ngayong gabi
I believe na hindi ito aksidente. Ako ay tinawag mo para mapakinggan ang iyong pagmamahal na walang kondisyon. Inaamin ko po na ako ay nagkasala, nagkamali, nadapa. At ako rin po ay naniniwala na ngayong gabi, isa itong pagkakataon na ako ay magdesisyon dahil ako ay naniniwala na ang iyong pagmamahal ay walang kondisyon. Tonight, I confess with my mouth, believe in my heart that Jesus is my Lord and my Savior. Siya ay namatay para sa aking kasalanan. Ang kanyang dugo ang naglinis, maglilinis sa akin para ako ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, na ang aking pangalan ay nakasulat na sa inyong mga kamay. Ang aking kaligtasan ay sigurado na dahil si Jesus, ang banal na Espiritu, ay andyan na sa akin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus, na aking Diyos at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo na po ay pumalapit dito. Let's have our final song. Emmanuel, God with us. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to lift a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Angels fill the night with singing. God is reaching out to man, bringing us a gift of hope in Christ our Savior. More than just a time of giving, this is God's eternal plan, and Christmas is the reason we can sing again. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to
is with us. God is in us. God lives through us. Merry Christmas! God bless everyone. Glory to God.